Hindi ko alam na may pagkatsismoso rin pala magiging gobernador namin dito. Ismed ni Addison kapag kwan, pero nangingiti si Dusk habang nakatingin sa kanya. Is that what you're really mad about, sweetie? Or you're annoyed because I heard everything? He was grinning. Everything? Daig pa nitong ragar kung makasagap. Hindi lang pala to basta chismoso. Sino yun? Tanong nitong napatingin sa telepono. Di niya alam kung nagpapanggap lang ito o baka naman talagang kapapanhik pa lamang nito. Matamaan pinagmasdan ni Addison si Dusk at nang dito nag-iwas ng tingin, mukhang wala talaga tong alam sa nagiging pakikipag-usap niya. Si Sergeant Kit. Papaiwas na sagot niya. Dusk nodded. Ang matinik na pulis. Anitong parang nang iinsulto sa tono ng pananalita kaya naman tumulis ang labi niya. And what does he need from my lovely lady? Addison bit her inner lip. She was flattered with that endearment. Masyado ba siyang atat na umisa? Kaya ko ano na namang pangulit ang ginagawa niya? He better do his job professionally. If not, ipababalik ko siya kung saan siya galing na lupalo. Galit na sabi nito kaya napakurap siya. And he asked you about what this time? Mainit pa rin na ulong tanong ni Dusk sa kanya. Wala naman. Kinumpirma lang kung nabasa kong chat niya sa akin kagabi. Other than that? Wala na rin. Nga pala, she changed the topic. Lalo pa na tong sumusungit kapag bad trip. Itong balot sa sofa mo, pinaghasaan na ni Fiago ng kuko niya, tingnan mo. Inalis niya ang throw pillow. Nilapit naman ni Dusk ang mukha sa upuan at kunot noong tinignan iyon. Bigla itong tumawa. Jesus! Ginagawa niya rin yan sa pantalon ko. Anitong parang tuwang-tuwa pa na nabakbak ang leather ng upuan. Hindi ka galit? Of course not. They don't know that they can harm the covering. They're just like dogs. Ang kapatid kong si Midnight may alagang aso at pagbitaw noon, nangunguha rin ng pagkain. Tapos pinapatay ang mga kuting. But Apollo was a trained dog now. Wala silang alam sa ginagawa, kaya hindi natin dapat saktan. Ngumiti siya. In Fiago's case, ikaw ang sasaktan ko. Anito kaya tumingala siya rito. Ano? She snapped. Bakit ako? Hindi naman ako may gawa niya na. Kahit ako pa ang amo. Natatawa lang tong nakatingin sa kanya. No harm done, sweetie. I can replace that or ask Manang to put another covering. Tela na lang siguro para di masira. Sasama ka ba sa akin mamaya? She was a bit halted by the look on his face. Napakaamon ang mukha ni Dusk kapag natitigan. Isasama mo ba ako? Talong din naman niya rito. Para silang parehas na nag-aalangan pero mas alangan siya. Sa napakaikling panahon, parang hindi niya na alam kung nasan siya. Nahulog na yata siya sa bangin. Mula ang paumpisa may gusto na siya rito kahit di niya to personal na kilala. Nakakayamang aminin pero yun ang totoo. Kaya ata ganun na lang ang nangyari sa kanila kagabi. Nagsisisi siya, oo, pero hindi ganun karami. Iniisip na lang niya at least mamatay man siya sa sobrang pagtatrabaho at di na magka-boyfriend, hindi naman siya mamamatay ni virgin. And her first experience was huge and handsome. Walang tatalo sa kagapuhan ni Das para sa kanya pero syempre kanya lang yun. Sa sarili lang niya at kay Fiago. Isasama kita kung di masakit ang sugat mo. At hindi ka natatakot na pagbabarili na naman tayo. She gulped. Or better yet, sumabay ka na sa mga dancers. Iahatid sila ni na Hermit. Mauna sila sa akin ng 30 minutos. I don't want them to be compromised. They are so young and still studying. Armored car din ang sasakyan ninyo. Babalik na lang si ni Hermit para mag-escort sa akin. Tomorrow, a new set of security will arrive. May bago kang security? Tanong niya rito. Tumango ang binata. Chaos. He would just hire some new bodyguards. Mga ilan sila? 6. Ang dami Daig mo pang ampunan ng bodyguards. Samit niya. Sa pagkain pa lang ng mga to, grabe ng gastos. Halos isang batalyon na ang tauhan ni Dusk. Naturalmente, na mangyayari talaga yon. Dahil kapag pinalad to'y magiging gobernador, lalo pa't may banta sa buhay nito. Banta na hindi nito pinapansin. Bakit kaya? Sasama ka ba? Muling tanong nito sa kanya. Kapag hindi sumakit mamayang gabi, sasama ako. Then you better lie down in your room. Since I'm here, I will forward any call to your line. Doon lang ako sa nanay. Agad nang umandar ang utak niya. Doon daw ito sa nanay kasi may babaeng magaganda. Pero sige, ano bang pakialam niya? She stood up with anger inside her heart. Bit-bit ang pusa niya, hindi niya ito pinansin. Nilayasan na lang niya ito bigla at walang lingon na pumasok siya sa kwarto. Na makapasok siya, doon naman siya hindi matahimik.
Humilata siya pero ang utak niyang degulong. Tinubuan naman ng pakpak ngayon kung saan-saan na lumilipad. Sa lanay, galit na galit kay Kit pero siya rin naman nakikiharap sa mga batang babae. Daldal niya sa sarili. Napabuntong hininga siya. Dinampot niya ang smartphone at binuksan ang chat app. Finally, she opened the messages Karina had sent her weeks ago. Walang sawa ang pinsan niya sa pangangamusta at ngayon nakaapuap siya ng lakas ng loob na sagutin yon. Pinindot niya ang video call button. Nasa bahay yon dahil wala yung pasok kapag Biyernes na ng hapon. Ate! Sus ko ate! Bulalas nito na sumagot pero agad niyang sinenyasan na huwag maingay. Agad niyang nakita ang mukha ng iba pang pinsan at ng tiya Elsie niya. Pilit na pinagkakasya ang mga sarili sa maliit na coverage ng camera na may mga alitap-tap pa na kumukuti-kutitap. Wala bang tao dyan? Tanong niya sa mga ito. Wala anak, si Elsie ang sumagot. Kamusta ka? Ang ganda ate ng kwarto mo, hindi kahoy. Nasaan ka? Tanong ng mas bata niyang pinsan na sa Joanna. Nandito lang ako sa kaibigan ko. Nakikituloy ako eh. Huwag niyo ipagsasabing nakakausap niyo ako ha, kahit kanino. Oo, alam na namin anak. Huwag ka na mag-alala at napagsabihan ko na tong mga pinsan mo. May pinagkukunan kami ng pagkain sa palengke, walang bayad. Mukhang pinalalabas lang na bumibili kami. Ani Elsie na baka sa mukha ang pag-aalala at nerbiyos. Talaga po, tiya? Oo, yun ang bilin sa amin, kaya yun ang sinusunod namin. Kahit allowance ng mga bata meron din. Sino ba nagpapadala nun, ikaw? Di ka agad nakasagot ang dalaga. Sana nga ay siya pero alam niya sa sarili na hindi. Hindi rin niya masiguro kung si Dusk iyon but for sure, he was the one giving orders to his men. Kung may pera man na niyaabot sa pamilya niya, utos din yung Dusk sigurado. Hindi po ako tiya. Malamang po ay si Sir Dusk. Naman niya. Sinong Dust? Dusk, nanay. Hindi alikabok na Dust. Dusk, K. Sagot naman ni Karina kaya't nagkatawanan ng mga pinsan niya. Ano bang malay ko eh? Wala namang Dust na pangalan ng panahon namin. Ang meron Elsie, Marina, Maria, Andres, Juan. Ngayon kung ano-ano na. Napapangiti siya. Namiss niya ang mga todal sa totoo kahit mahirap sila, maligayang buhay nila. Nang mawala ang lasenggong asawa ng tita niya, naging maayos ng lahat. Patunay yon na hindi kailangan ng partner na pasaway at sakit ng ulo. Mas mainam pang tumayo na mag-isa bilang ina sa mga anak, kung ang ama naman ng mga anak walang silbi, tapos sakit pa ng ulo. Di ba rin na sanang tamad pero walang bisyo ang problema, wala na ngang maisasaing, inuuna pang bumili ng alak at sigarilyo. Sino ba si Dust, anak? Ay, Dusk. Si Dusk po, running governor. Ha? Bulalas nito na halos tumikal pa ang pustiso sa gilagid at ayun na nga, tuluyang nalaglag. Ang lakas ng tawa nila, lalo na nang isubo yon ulit ni Elsie matapos kunin sa ibabaw ng duster na suot. Kadiri naman si nanay. Anang bunso niyang pinsan nakakamot-kamot ng ulo. Ang ibig mo kamong sabihin, nariyan ka kay gobernador? Di pa rin makapaniwalang bulalas ni Elsie. Oo tiya, siya nagdala sa akin sa ospital na may mga lalaki sa loob ng bahay, nag-aabang sa akin. Sa kasino kasi tiya may narinig akong lalaki. Nagsasalita tungkol sa pagpatay sa isang lalaking laman ng kasino na nagkautang ng 300 billion pesos. Wala naman akong alam kundi si Sir Dusk lang. Ako kasi ang car dealer niya nung gabi na yon kaya alam ko. Nang himasok ako tiya. Nagpumilit akong makarating dito at balaan si Sir Dusk pero nung umuwi ako ng oras din yon, may mga lalaki na sa kusina. Pinatay nila si bantay ko. Naluha-luha niyang sabi sa pagkaalala sa itsura ng aso niyang mahal. Oo, nilibing siya ng mga pumunta ritong lalaki. Ibig mong sabihin napahama ka na talaga? Oo tiya, kaya hindi ako pumupunta dyan kasi ayoko kayong madamay. Sagot naman niya. Naturuan na kami ng mga sasabihin. Alam mo ba, nagkukunwaring nangangampanya mga tauhan niya para maabisuhan lang kami. Nag-iingat sila ng sobra tapos sa papel, may instruksyon sa mga gagawin namin. Tahimik naman kami. Inaalala ka lang namin parate. Pagkatapos ito, tiya, sa Maynila muna ako tutuloy. Kapag nagpadala na ako sa inyo ng pera sa pangalan ko, ibig sabihin, tapos na lahat ng gulo. Sana nga anak. Sana nga matapos na. At matapos na walang nasasaktan sa atin. Maluha-luha na sabi ni Elsie sa kanya. Ngumiti siya at tumango rito. Mag-ingat kayo, tiya. Basta, normal na kilos lang. Kung anong sinabi ng mga tuon ni Sir Dusk, ganun lang gagawin at sasabihin sa ibang tao. Bilin niya sa mga ito.
Oo, tumawag ka ulit pag may pagkakataon ha. Alam naman namin ligtas ka dyan eh. Ninenervyos kami sa balita nung pinagbabaril daw ang sasakyan ni Gobernador. May mga babae raw nakasama pero walang pangalang binanggit. Si Karinang nakiisip na baka kasama ka ngayon. Totoo pala na nasa poder ka niya. Basta wag kayo mag-alala, tiya ha. Hindi ako mapapaano dito. Napatigil siya dahil biglang nag-loading. Nawala sa linya ang mga yon at malamang naubusan na ng load. Addison just ended the call as well and put her phone down. She heaved a sigh but she felt good. Nakagaan sa dibdib niya ang makausap ang tanging pabila na meron siya. At dahil ayaw naman niyang matulog dahil di naman siya inaantok, tumayo siya at sumilip sa bintana. Agad na nagbungguan ang mga kilay niya pagkakita niya sa mga babae na nasa may open hall. Sumasayaw ang mga yon habang nanonood ang mga tauhan. Agad hinanap ng mga mata ng dalaga si Dusk. Oras na makita niya iyong nanonood, masasapak na iyon ang kawa ni Manang Selma. Naningkit ang mata niya sa paghahanap kay Dusk sa paligid pero wala siyang nakita. Nasaan kang lalaki ka? Kapag nakita kita, makikita mong di mo pa nakikita. Bulong niya habang hawak ang makapal na kortina. Sino hinahanap mo? Tanong ng binata sa kanya kaya agad siyang napapihit at napasandal sa bintana. She met Dusk's passionate eyes. Ano na naman ang ginagawa nito rito at nakapasok sa kwarto niya? Ipakita mo nga hindi mo pa nakikita. What is it, Larissa? Show me. Anito sa kanya kaya natigalgal siya. Tuhurin niya kaya ito para makita nitong sinasabi niya. Wag, sayang ang mga itlog, baka mabugok. Ang ganda pa naman ng lahi, lahing gastador. Parang may lahing manghuhula si Dust na nahuhulaan niyang nasa isip ni Addison sa mga sandaling iyon na naabutan niya tong nagpupuyo sa inis at parang toro nabubulong-bulong sa may bintana habang nakasilip. Alam niyang siya ang hinahanap nito. Iniisip siguro nito na naroon siya nakikinood sa mga sumasayaw. Sa totoo lang, kaedad lang nito ang mga dancers at kung gugustuhin niya, may mabibilog siya. Pero hindi siya ganong uri ng lalaki. Hindi siya mapanlin lang ng babae para lang may sumama sa kanya at may maikama. Sa kanila, si Chaos lang ang ganon. Handa sa lahat ng babaeng nagkakagusto. Kahit saan, kahit kailan, Boy Scout ang kapatid. Laging handang tumira. At natatawa siya sa narinig niya. Oras daw na makita nito ang lalaki, makikita nun ang hindi pa nakikita. May hindi pa siya nakikita talaga at balak niyang tingnan ngayon. Naligalig siya sa lanay. He couldn't concentrate. He was doing his very best to divert his attention and mind, but there was something inside him that he couldn't contain and couldn't put at ease. He could feel the tightening of his boxers. Nagbuklat siya ng magazine, nagbasa ng dyaryo, nagtungo sa mini library at nagbukas ng makalumang encyclopedia, pero walang nangyari. Sa kasamaang palad, nakakita siya ng isang male magazine. Naglalaman ng babaeng halos subad, Amerikana, pero imahe ni Addison ang nakikita niya. Kitang kalahati ng pagkababae ng model dahil nakaupo sa isang mesa, nakahawi ang suot na underwear. Daig pa niyang asong ulol na naglalaway. Hindi niya ugali yon. Siya ang madalas na pinaglalawayan ng babae, pero ngayon siya pang nasasabik na gawin yon. Now he was getting insane. He wants to know how Addison tastes like. Sa totoo lang hanggang ngayon, ay ramdam niya pa rin ang pinagsaluhan nila kagabi. And being an expert when it comes to bedding a woman, though he was not doing it more often, alam niya kung kailan fertile ang babae o hindi. At alam niya safe si Addison. What is it that you want to show me? Naningkit ang mata niya nang di makasagot sa sinabi niya. I'm here. Pwede mo na ipakita. Lalo siyang nanggigil dahil ang itsura nito'y parang kuting na palaban pero nahihintakutan. Ano bang pinagsasabi mo? Pasulpot-sulpot ka na lang na parang kabote, porket di ko na ilak ang pinto? Mataray na sabi nito pero tumikwas ang labi niya. E di ilak natin, kibit ni Dusk. He locked the door and he saw horror on her pretty face. Baka sadya mong hindi nilalak para makapasok ako. Biro pa niya nang lumapit. Ano? Forgive me, Larissa, pero hindi ko matiis. He confessed to her as he dragged her toward his body. Ang alin? Inosenteng tanong nito. He grunts at di niya alam kung talagang wala itong alam or nagtatanga-tangahan lang. Hindi ba obvious na pinasok itong muli sa kwarto ngayon? Bakit ba pumapasok ang lalaki sa kwarto ng babae? Napakatanga naman ito. Maganda pa naman sana. I am alive. So damn alive. And it wants release.
Aniya pero mali yata dahil umangat ang kilay nito sa mataray na paraan. At ako ang release? No, gusto ko ikaw. Come on. Maraming babae na po pwedeng tingnan pero nandito ako. At sa ayaw mo't sa gusto? Ano? Poperasahin mo ako? Mataray na hamon nito sa kanya habang nakatingala. Does it have to come up to that point, sweetheart? Ana niya at bago pa ito nagsalita, hinawakan niya agad sa mukha at tinalikan sa labi. He was aggressive. Sa tema ng halik, makikita talaga kung gaano siya kasabik. Ayaw niyang magsarili. Dati okay lang, pero ngayon hindi. He heard her mention his name as she held on his wrist. Na mag-umpisa tong tumugon sa halik niya, pero hindi makahabol sa ginagawa niya, saka siya bumitaw. Aabot pa ba sa ganon? Tanong niyang muli at para bang wala sa sariling umiling ang dalaga. He grinned victoriously. Good! And in just a few seconds, they're both moaning in unison. Napuno ang kwarto ng malalakas na ungol nila. He kissed her a few moments more but now it was becoming gentler. Ang tema ng paghalik sa dalaga ay nagbago na rin pero hindi ibig sabihin hindi na siya uulit. He said it right. Habang tumatagal lalo siya ritong nagnanasa at ang nakapagtataka parang ayaw niyang magsawa. Supposedly once he used a woman once or twice, the sensation is already gone. Now, he's looking forward for the next time. Sumakit ba ang sugat mo? Tanong ni Das sa dalagang parang di na nakaimik. She shyly kept her lips now and shook her head. Thank God. Aniya at sa kamarahang hinugot ang sarili, pero napatigal nang hawakan siya ni Addison sa bewang. He looked at her with confusion. Huwag nitong sabihing hihirit to ng isa pa. Dahil baka dumugo ang sugat nito pag pinairal niyang lalo ang pagiging brusko niya sa kama. Maingat pa siya sa ligay na to. Nagkatitigan sila. Don't tell me you want more, siya na ang nagsabi. Kung oo, sweetie baka dumugo ang sugat mo, kontra niya rito. Dahan-dahan lang din, o baka pagod ka na kaya ayaw mo na? Sabi nito sa kanya at kulang ang salitang nagulat siya. Kinakantsawan ba siya ni Addison? Walang babae pang nangangantsaw sa kanya pagdating sa ganitong bagay. Ito lang. To think na galing yun sa isang babaeng may pagkamanhin na probinsyana. Hindi siya makapaniwala. Parang siya pang napahiya. She's questioning his capability in bed. Hinahamon mo ko. Kapag dumugo yan, agad siya nitong hinila sa batok at nililikan sa labi. He got hard again. This woman is challenging him and nobody ever did that to him. What did he just hear? Parang halos naningkit ang mga mata ni Dusk sa kanyang narinig. Nabingi yata siya. He was now preparing to go to the event at this moment when he was interrupted by this man. Makulit din ang walang hiyang ito. Hindi pa nakontento sa telepono kanina. Kung tama ang eardrums niya, inaanyayahan. No. Ipinagpapaalam ni Kit si Addison sa kanya ngayong gabi na ilalabas. Hindi pa niya yon ipinagigising dahil nakatulog ng mahimbing. Tapos, ito ang lalaking to na nagaya. Saan mo siya dadalhin? Tanong niya sa pulis kahit wala sa hinagap niyang papayagan niyang lumabas ang dalaga. Not a single chance. Sa Daet, sir. Kakain lang kami. Daet is more than an hour from here. Did you intend to bring her there so you wouldn't make it back here before 12? At saan mo siya itutulog? Sa hotel? Pardon me, but don't pardon me at all, Sergeant Jericho. May diin ang bigkas niya sa apelido nito. Isasakay mo siya sa motor mo. You will have an excuse that the rain poured and you had no other choice but to stay in a motel? Sir, wala akong iniisip na ganyan. Kagagaling lang ni Addison sa ospital. May tama pa siya at gusto ko lang siyang i-date. Labas sa trabaho ko bilang pulis. Sagot nito. Nandito ako ngayon hindi bilang si Sergeant Jericho. I'm here as a normal guy who wants to court a woman. Well then you're late because I already own the woman you're talking about. And I also want you to know that we've been shot just the other night. Ilalabas mo siya gamit ang motor mo? Wala siguro akong bulletproof na sasakyan, pero kaya ko siyang protektahan, sir. Anitong hindi nagpatinag sa kanya. Gusto niya na tong sungal-ngalin at siguraduhing malalagasan to ng ngipin oras na gawin niya yon. Ramdam na ramdam niya si Ramona na sumasagap na naman ng chismis sa may pintuan pero wala siyang pakialam. Kapag siya ang mainis, si Ramon ang ihahampas niya sa mukha ng lalaking to ng yabang-yabang. Akala nito'y wala siyang alam sa pagkatao nito. Bakit nga ba siya naiirita gayong alam naman niyang may ka-live-in na ito? Di din naman to papatusin ni Addison. Narinig niyang lahat ng mga sagot dito ni Addison kanina sa telepono. Nagpanggap lang siyang walang narinig pero naroon siya umpisa pa lang ng usapan.
And he might not literally heard Kit from the other line based from Addison's answers. He already knew what it was all about. He smirked and shrugged after a while. He realized that it was wrong to stand like commanding officer in front of a stupid womanizer. Addison can decide on her own. In that case, I'll ask her. Aniya sa lalaki, saka siya relaxed na tumalikod. Agad na ring tumalikod si Ramona, nagmaang-maangan para bang di niya nakita.